Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Al Francis Chua dismayado sa kanyang 3 kupunan, lalong-lalo na sa Barangay Ginebra. Barangay Ginebra, isa sa mga kupunan na sumusubok kumuha kay Troy Rosario. Ngayong araw, September 1, ay opisyal na ngang naging unrestricted free agent itong si Troy Rosario matapos mag-expire ng kanyang kontrata sa Blackwater Bossing. Hindi na nga pumirma ng extension ang nasabing player dahil gusto nga nitong i-exercise ang kanyang pagiging unrestricted free agency para makakuha ng mas magandang offer sa ibang kupunan at para na rin ma-secure ang future ng kanyang pamilya. Ang target nga ngayon nitong si Troy Rosario ay makakuha ng malaking kontrata. Dahil ayon niya mismo kay Troy, sa kanyang naging latest interview ay aminado nga ito na nanghihinayan siya noong tanggihan niya noon ang offer galing ibang bansa para lang pumirma sa TNT Tropang Giga. Loyal na loyal nga ito sa TNT, pero ang ibinigay nga sa kanyang kapalit ay itinrade siya papuntang Blackwater Bossing. Kaya naman, masama nga yung loob nitong si Troy Rosario sa kanyang dating kupunan. At ngayon, nakumpirmadong unrestricted free agent na itong si Troy Rosario ay malaya nga itong mamili ng kupunan kung saan niya gugustuhing maglaro. Ibig sabihin nga lang yan mga chong, ay pirma lang niya ang kinakailangan para makapaglaro sa ibang kupunan. Ayon niya sa mga source ay at least million contract yung hinahanap nitong si Troy Rosario. First priority nga nito, yung offer galing overseas. Pero as of now, wala pang offer na dumarating dito kay Troy Rosario galing overseas. Pero dito sa PBA, maraming kupunan ang interesadong kumuha sa kanyang serbisyo. At isa nga sa mga sumusubok ay itong kupunan ni Coach Tim Cone na Barangay Ginebra. Sa ngayon nga mga chong, problemado si Coach Tim sa kanilang frontcourt position. Butas na butas nga yung kanilang painted area at tanging si Japet Aguilar lang yung kanilang naaasahan. At mukhang ito ngang si Troy Rosario ang sagot sa kanilang mga problema dahil po pwede nga nitong mapunan yung butas ng Ginebra sa loob ng painted area. Kaya nitong makipagsabayan sa ilalim at the same time, meron din itong efficient outside shooting which is hinahanap ni Coach Tim sa isang player dahil ang ganyang playing style nga yung babagay sa kanyang sistema na triangle offense. Sa ngayon ay nagtitiis ang Barangay Ginebra dito kay Isaac Go. Sa 3 laro ng Ginebra ay wala pa itong naipapakitang magandang performance. At kung hindi mapipiga ng Ginebra itong si Isaac Go, ay hindi na ako magugulat kung ipo-push through ng Ginebra ang pagkuha dito kay Troy Rosario. Para sa akin mga chong, sakaling makuha ng Ginebra itong si Troy Rosario, ay magiging malaki yung impact nito sa kanilang kupunan. Unang-una syempre, masusolusyonan yung kanilang problema sa loob ng painted area. Meron nang makakasama si Japet, kaya hindi na ito mapapagod sa dulo. At the same time, malaki ang maiko-contribute ni Troy Rosario sa kanilang mababang 3-point shooting percentage. As of now, isa ang Barangay Ginebra sa mga nanliligaw na kupunan dito kay Troy Rosario dahil napakarami talaga ang interesadong kumuha sa nasabing forward. Ang maganda pa ay walang kinakailangang bitawan na player. Magkasundo lang sa kontrata ay makukuha na si Troy Rosario. Pero sa ngayon, hindi magiging madali para sa Ginebra management na kuhanin itong si Troy Rosario dahil kapag nag-offer sa kanya yung Japan o Korea ay paniguradong tatanggapin niya ng nasabing forward. Kaya namang yan tapatan ng Ginebra pero priority nga ni Troy Rosario na maglaro overseas. Kung isa ang Barangay Ginebra sa mga nanliligaw ngayon kay Troy Rosario, disappointed naman itong si Al Francis Chua sa kanyang 3 kupunan na San Miguel Beermen, Barangay Ginebra
at Magnolia Hotshots. Itong mga nakalipas nga na araw mga chong ay hindi naging maganda para sa SMC teams dahil sunod-sunod nga yung kanilang pagkakatalo. Ang San Miguel Beermen ay mayroong 2-game losing streak. Natalo rin ang Magnolia Hotshots at Barangay Ginebra. Kaya naman, disappointed nga itong si Al Francis Chua sa ipinapakitang performance ng kanyang tatlong koponan. Pagdating sa Barangay Ginebra ay hindi nga nito nagugustuhan yung ipinapakitang laro ng mga players. Lalong-lalo na yung mga bago, gaya na lang nitong si Isaac Go. Maraming ang Barangay Ginebra fans ang nakakapansin na napakalambot ng nasabing big man at hindi ito nakakatulong sa opensa maging sa depensa. Tanging si Justin Brownlee at Japet Aguilar nga lang ang mga nakapagpakita ng magandang performance sa kanilang nakalipas na tatlong laro. Kaya naman, ayon nga sa mga source, ay nagpunta nga raw ng practice itong si Al Francis Chua para usapin yung Barangay Ginebra players, lalong-lalo na yung mga players na hindi nararamdaman sa kanilang mga nakalipas na laro. Regular na ngang nagpupunta ng practice itong si Al Francis Chua para i-check kung ano yung progress ng kanyang koponan. Nagbibigay nga ito ng insights at advice sa mga players na sa tingin niya na kinakailangan talagang mag-step up. At isa nga sa kinausap ni Al Francis Chua ay itong si Isaac Go. Para sa akin mga chong, malaki ang naitutulong nitong si Al Francis Chua para ma-motivate at magising yung mga tutulog-tulog na players. At tingnan natin sa mga upcoming games ng Ginebra kung magiging maganda na nga ba yung kanilang ipapakitang performance.